Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumusta po kayo mga Unix? Mayroon po tayong ayusin ng isang sharp split type. Ang problema nito ay error code 86 ang lumalabas. Ang kadalasan ng problema nito pag 86 error, ang issue nito ay ang fan motor communication from fan motor to PCB board. Ibig sabihin, hindi gumagana yung motor, yung fan motor niya. Na wala, hindi gumagana yung fan motor niya. So ngayon, ang gagawin natin ngayon, bubuksan natin yung front panel, lahat buksan natin, check natin pati yung fan motor, bakit di gumagana. May freewheel naman yung fan motor blower niya, yung fan blower niya may freewheel naman. So ang gagawin natin ito, bubuksan natin yung buong panel, makikita natin yung fan motor. Tatanggalin natin tong screw. Isa, dalawa, tatlo, apat, limang clips. Ingat mo lang tabagya. Ganyan. Ayun. Agad na naman yan. Ayun. Ayun. Tanggal na yan. Ayun. Amot nyo lang, yangat. Likod. Yung natin sa loob. Kaya ayusin natin. Ano nga ba ang dahilan bakit nagkakaroon siya ng E6 error code ng sharp? Possible cause nito fan motor bearing niya. Once pag umiinit na siya, after mga 30 minutes, nagiging stuck up siya. Hindi na siya gumagana yung ikot. Tumitigil yung ikot. Kaya once pag tumigil yung ikot, matik yun, nare-receive agad ng ating control board.
nagbibigay agad siya ng E6. So ibig sabihin yung may problema. Communication through fan motor, hindi na siya umiikot. So yan ang gagawin natin, tatanggalin natin itong pinaka-control board, then yung motor. Pwede palitan natin ng fan motor bearing o replacement fan motor. Ito na ang problema natin. Ang problema ng 86 error code, itong bearing ng motor. Ayun. Naririnig nyo? Kumakaskas na. Dahil nabibigatan na sa blower niya, kasi tingnan mo naman yung dumi ng blower, napakadaming dumi. So ngayon, papalit natin ng bearing yan. Dalawang bearing para maging okay siya. Tanggalin natin to. Tapos itong banda nito, dito sa gilid. Yan. Ingat natin yung bahabagya. Kunting angat lang. Yan. Dahan-dahan lang. Baka mabasag yung magnet dyan. Magnet sa ilalim eh. Dahan-dahan lang. Ay ba? Tigas talaga. Ayan, dahan-dahan. Tatanggal din naman yan. Yun o. Screw gamit. Ayun no. Yan. Wala na, basag na. Tuyo na yung pinakano, bearing. Tapos ito yung ingatan natin. Itong pinaka may magnet kasi ito eh. So ngayon, dapat matanggal natin yon. Kailangan gumamit na ka ng spray o WD-40, sprayan nyo para maging madulas. Tapos angat lang ganyan. At makikita nyo yung bearing dyan. Ayun no? Bearing at saka magnet. Yan. Yan ang pinakaingatan natin ng magnet. Pag mabasag na yun, wala na yan. Finish na. So ngayon, gumamit tayo ng puller para pag-remove nitong bearing. Tandahan lang natin. Kasi ingatan natin yung magnet na hindi mabasag eh. So once pag mabasag yung magnet, wala na. Hindi natin makapagpalit ng replacement.
palit ng bearing kasi na magiging abnormal yung ikot niyan. Tulad yan, nakaangat na siya. Kailangan konting remove. Angat pa natin konti. Kailangan bigyan na talaga ng lock. Ayun. Mark din. Ayun. At least safe yung magnet. Ito pinaka-ingatan natin eh. Ito tanggalin natin din to. So ngayon natanggalan natin yung isang bearing. Gamit natin yung pulley. Yan. Tapos ito yung pamalit nating bago. Kasukat din. So linisan na natin itong bandang dito. Tayo pwede lang gumamit ng sandpaper. Walang mga kuton. Ayan. Gumamit natin ng pamukpok. Gumamit natin ng lagyan natin kunting oil para dumulas naman. Ayun. Ganoon din dito sa kabila. Dahan-dahan lang yung magnet. Good job. Ayos na. Meron tayong bagong dalawang bearing. Isa natin to. Sa ilalim. May pinaka-ring sa loob. Linisan natin.
same position. Yan, salpak. Dali. Walang clearance. Maganda yung flywheel. Ganun lang. Salamat. Alhamdulillah. Salamat sa panonood. Don't forget to like and subscribe Unique Cake, and don't forget to follow my Facebook page Unique Cakes TV. Sa ulitin po, sana may natutunan kayong bagong technique or pagtanggal ng isang split type ng mga components. Sa ulitin po, God bless. Assalamualaikum.